Talagang hindi tinantanan si Kai Sotto ng mga Japan B-League teams hanggang makukuha nila ang kanyang services. At according sa ating source, ay meron ng gentleman's agreement ang kampo ni Kai mga kapatrol at ang koponan ng Koshigaya Alphas at perma na lang ang kulang to make everything official. Yan ang ating pag-uusapan in this video at kung ano na ang update sa NBA plan ni Kai. At panoorin hanggang dulo dahil baka ma-shoutout ang iyong comment. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, almost a done deal na ang kanyang paglalaro sa Koshigaya Alphas, ang runner-up ng B2 ng Japan B-League. At kahit hindi nila nakuha ang kampyonato, ay qualified na sila at promoted sa B1 League and they wanted to make sure na mas lalakas pa ang kanilang team knowing na mas malalakas na ang mga team sa B1 League. Pero for the record, hindi pa ito official and until mapipirmahan na ni Kai ang kontrata ay diyan pa magiging official ang lahat. But then again, ito'y almost a done deal na. Kaya lang, wala pang signature sa dotted lines at yan ang ating aabangan, baka meron pang twist in the coming days. Sa dami kasing nag-aagawan ng mga Japan B-League teams ay hindi posibleng in one day ay merong shocking changes na mangyayari. Maghihintay na lang tayo sa official announcement galing sa Koshigaya Alphas o sa kampo mismo ni Kai. Hindi lang kasi Japan B-League teams ang nagkaka-interest sa ating idol, kundi nandyan pa ang mga NBA teams na siguradong priority ni Kai in the event na maganda ang kanyang performance sa Latvia, playing against powerhouse teams ng Latvia, Georgia, Brazil, Cameroon at Montenegro. Sisikapin kasi ni Kai na may angat ang gilas and in the process ay ito ang magiging hagdanan niya patungong NBA. So in other words, ay marami pang pwedeng mangyayari kung saan talaga maglalaro si Kai kahit na pinirmahan na niya ang kontrata sa Alphas dahil siguradong merong NBA opt-out clause ito to pave the way sa kanyang paglalaro sa NBA without having any problems. At balitang NBA naman, Kyrie Irving at ang Dallas Mavericks malayo sa kokote ang record. Sa bisa ng 122-84 blowout win ng Dallas Mavericks, natagpas ang 13-game personal losing streak ni Kyrie Irving sa Boston Celtics. Nakaiwas sa sweep ang Mavericks na ilapit lang ng bahagya sa 3-2-1 ang serye deficit sa NBA Finals. Dalawang pahirapang panalo pa ang kailangan ni Kyrie Irving at Luka Doncic para ihabol sa 3-2-3 at mapuwersa ang Boston Celtics sa deciding Game 7. At ang Game 5 ay ngayong araw na sa TD Garden sa Boston. Ini-enjoy lang ng Dallas Mavericks ang panalo, ayaw magpa-pressure sa katotohanang wala pang NBA team na nakabalik mula sa 3-0 deficit sa playoffs. Kung sakali at makaisa muli ang Dallas Mavericks, babalik sa Dallas ang Game 6 at doon ilalaro. Just thinking about the goal that we have in front of us as best as we can. And try not to get tired of everyone talking about the history that has not been made, giit pa ni Kyrie Irving. Ang nagawa lang daw nila ay ang misyon na bumalik sa Boston. We have another goal in front of us, and that's to make it back to Dallas, dagdag pa na sabi ni Kyrie Irving. At para magawa yon, kailanganin muli ni Kyrie Irving at Luka Doncic ang ayuda ng supporting cast na sina Paige Washington, Derrick Jones Jr., Daniel Gafford at Derek Lively II. At sasabayan nila ang gigil ni na Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Al Horford, Derrick White.
Naidagdag ang isa pang banner sa unang 17 na nakasabit sa rafters ng TD Garden. Habang si Kristaps Porzingis, hindi pa sure kung babalik sa finals. Hindi pa malinaw kung kailan makakabalik para sa Boston Celtics itong si Kristaps Porzingis. Sa latest update ni Tim Bontemps ng ESPN, questionable pa rin umano ang nasabing big man para sa Game 5 ng NBA Finals. Kristaps Porzingis is again questionable for Game 5. Sa pagsisimula ng NBA Finals, dito pa lang muling nasilayan si Kristaps Porzingis na maglaro matapos magmintis ng ilang laro sa playoffs. Kamakailan lang ay muling nagtamo ng injury ang big man na si Kristaps Porzingis sa kanyang left leg. At matapos ang mahigit na 3 taon, nagawa na rin ni Kyrie Irving na tapusin ang kanyang sunod-sunod na talo laban sa kanyang dating koponan na Boston Celtics. At ito ay nagtagal ng 1,109 days. At sa wakas, natalo na ni Kyrie Irving ang Boston Celtics muli. Sa pagsalang ni Irving sa Game 4, meron siyang sunod-sunod na 13 losses laban sa Boston Celtics mula pa nung kanyang mga araw sa Brooklyn Nets at sa wakas ay nagawa niyang tapusin ang pagkatalo na yon. Sa dominasyong panalo sa Game 4, nagtapos si Kyrie Irving ng may 21 points on an efficient 10 of 18 shooting, habang ang mga starter ng Dallas Mavericks ay pinalabas na bago matapos ang third quarter dahil sa kumpiyansa na hawak na nila ang laro. Ang huling panalo niya laban sa Boston Celtics ay nangyari pa noong June 1 sa first round noong 2021. Ang kasaysayan ni Kyrie Irving sa Boston Celtics ay isang well-documented. Pagkatapos maglaro roon ng 2 taon, iniwan niya ang masamang impression sa mga tagahanga ng Boston Celtics sa pamamagitan ng pagmumukhang hindi niya binigay ang lahat sa kanyang huling playoff sa serye, ang kanyang pagperma sa Brooklyn Nets sa free agency, at sunod-sunod na ang hindi magandang pag-uugnay sa pagitan ni Kyrie Irving at ng mga fans ng Boston Celtics. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Jimson Bundaon, si Junmar, kaya malaki at matigas ang katawan niyan. Pag walang trabaho, tutulong yan na magkarga ng sako-sakong bigas, kaya sanay yan sa banggaan. Shoutout at Areneo Nerido, hope na mabigyan siya ng sapat na playing time at set plays, at higit sa lahat, magaling na point guard na magtitiwala sa kakayahan ni Kai, gaya ni Kawamora. Shoutout at RBRT Ang. Kai can get more pointers from Junmar to power play opponents. Shoutout at Eduardo Yabes. Magandang practice yan sa gilas para makabuo sila ng chemistry sa play nila. Shoutout at Yetbo TV. Sana nga makapasok na si Ludicay sa NBA. Kasi kung ako ang tatanungin, ayaw talaga ng kano na makapasok ang Pinoy sa NBA. Yun ang totoo.